Maaari ko po ba kayong tanungin tungkol sa Iran, Gino? Kaya hayaan ninyo sabihin ko, dahil tatanungin nyo naman tungkol sa Iran, hayaan nyo akong magsabi ng ilang bagay. Sa tingin ko, mahalaga na maging tapat ang Amerikano media sa mamamayang Amerikano tungkol sa isyong ito. Dahil hindi lang ito naapektuhan ng mga usaping pampatakaran, kundi nakakaapekto rin sa kapayapaan at digmaan. Iyon ang nais kong ipunto. Kaya kamakailan, nabasa ko ang ilang ulat ng Amerikano media tungkol sa 10 puntong panukala ng mga Iranian. Sa pagkakaalam ko, dahil kasali ako, may hindi bababa sa 3 magkaibang panukala na nakita ko umiikot. Yung una ay pinasa at sa totoo lang, sa tingin namin ay malamang na isinulat lang ng ChatGPT, ipinadala kina Steve Witkoff at Jared Kushner. Agad ito itinapon. Itinapon yon at tinanggihan. Nagkaroon ng pangalawang panukalang may 10 punto na mas makatwiran batay sa ilang pag-uusap namin ng mga Pakistani at mga Iranian. Ito ang panukalang 10 puntos. Ito ang panukala na tinutukoy ng Pangulo kahapon. Sa totoo lang, nakita ko na ang ikatlong bersyon ng 10 puntos ay mas sukdulan pa kaysa sa una at kumakalat sa iba't ibang social media. Bayon, ang nakaka-interes ay nakita ko nagbalita tungkol dito ang iba't ibang media tulad ng The New York Times at CNN. Ang urina na panukala ng 10 puntos na batay lang sa isang random na tao sa Iran na ipinadala ito sa pampublikong telebisyon ng bansa. Sinasabi nilang ito raw ay kumakatawan sa posisyon ng gobyerno sa negosasyon. Ito ay katumbas ng isang tao, sabihin na nating isang konsehal na demokrata sa Boise, Idaho. Pagsabi ng kalokohan, ipalabas ito ng lokal na pampublikong TV at ilatala ng The New York Times na parang iyon ang posisyon ng presidente ng Estados Unidos. Walang sa isa iyon. Ang nangyayari sa Iran ay malinaw na ang posisyon ng gobyerno ay makipagnegosasyon sa Estados Unidos. Bilang presidente ng Estados Unidos, nagpapadala ka ng mga negosyador sa Pakistan at tapat kang nakikilahok sa negosasyon. O may ilang siraulo sa laylayan ng kampo ng Iran na naglalabas ng impormasyon ng hindi nagpapakilala, posibleng para sa propaganda, nahihiya o hindi nagustuhan ang nangyari. At sa huli, kapag sinabi kong hindi nila nagustuhan ang nangyari, alam natin na naabot ng Estados Unidos ang kanilang layuning militar. Alam natin na kaya ng Estados Unidos magpatao ng mas malalaking gastusing militar at ekonomiko sa Iran at may kakayahan pa rin silang gawin ito. Sa ngayon, sa kabutihang palad, may tigil putukan kami. Dahil sa pamumuno ng Pangulo ng Estados Unidos at pangako ng mga Iranian na buksan ng kipot ng Hormuz, magsisimula na rin ang negosasyon na yung katapusan ng linggo. Sa tingin ko, magandang unang hakbang ito. Suriin natin kung uusad pa tayo sa mga darating na araw. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa Lebanon? May hindi pagkakaunawaan kung kasama ang Lebanon sa panukalang ito. At ang presidente ng parlamento, uupo ka sa kabilang panig ng mesa sa Islamabad. Sabi niya hindi makatuwiran ang negosasyon habang may digmaan. Kaya hihilingin niyang itigil ng Israel ang mga pag-atake para mapag-usapan ito. Alam kong nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng mga Israeli at liderako ng ating bansa na yung araw. Hindi ako sumali doon kasi abala ako dito sa Hungaria. Baka magbigay ako ng update pagsakay ko ng eroplano. Sa totoo lang, tingin ko maraming hindi tapat na negosasyon at propaganda ang nangyayari. Sa tingin ko, nagmula ito sa lehitimong hindi pagkakaintindihan. Akala ng mga Iranian kasama ang Lebanon sa tigin putukan, pero hindi naman namin iyon ipinangako o ipinahiwating. Sinabi namin na ang tigil putukan ay nakatuon sa Iran at sa mga kaalyado ng Estados Unidos, Israel at mga estado sa Gulpo. Sa pagkakaintindi ko, ang mga Israeli ay makakatanggap ng mas kumpletong ulat pag-akyat nila sa eroplano kung sila ay magpapasya. Sa totoo lang, binabagal nila sa Lebanon para matiyak na magtatagumpay ang ating negosasyon, hindi dahil bahagi ito ng tigil putukan. Palagay ko, inihahanda tayo ng mga Israeli para sa tagumpay at makikita natin ang mangyayari sa mga susunod na araw. Kung nais ng Iran na sirain ang negosasyon sa isang labanan na sila ang aatakihin dahil sa Lebanon, na wala namang kinalaman sa kanila at hindi isinama ng mga Amerikano sa tigil putukan, nasa kanila ang desisyon. Kahangalan yon pero desisyon pa rin nila. Ginoong Pangalawang Pangulo, patuloy na hinaharangan ng Iran ang kipot ng Hormuz. May petsa na po ba kung kailan muling magbubukas ang kipot na iyon? Totoo, tumaas na ang tropiko ngayon at inaasahan naming lalong tataas bukas. May palatandaan ding nagbubukas muli ang kipot. Dahil bumaba na ang presyo ng langis, napapansin na ng mga merkado ng enerhiya ang galaw na ito. Malinaw ang sabi ng Pangulo,
Ang kasunduan ay tigil putukan. Kami ang nag-alok ng negosasyon at sila ang nag-alok na buksan muli ang mga kipot. Kung hindi natin ito makita, hindi tutuparin ng Pangulo ang kasunduan kung hindi rin gagawin ng mga Iranian. Ginoong Vice Presidente, sinabi ni Caroline Levitt na ikaw ay naging mahalaga sa mga negosasyong ito. Matutulungan mo ba kaming maunawaan ang iyong papel? At kung ang iyong kilalang pagtutol sa mga digmaan sa ibang bansa ay naging mahalagang salik para maging susi ka sa usaping ito? Nagpapasalamat ako kay Caroline. Pangunahin tong ginagawa ay tumawag at tumanggap ng tawag sa telepono. Masaya rin ako sa kinalabasan. Naniniwala ako maganda ang kasunduan ng Pangulo para sa mga Amerikano. Pero kailangan kumilos ang mga Iranian. Kung hindi, may iba pang opsyon ng Pangulo para muling magsimula ng digmaan. Alam mo ba kung inimbitahan ka ng mga Iranian sa negosasyon? Ay, di ko alam. Magugulat ako kung totoo. Nakilahok ako dahil gusto kong gumawa ng pagbabago. At syempre, sa tingin ko, at talagang nakikipag-negosasyon araw-araw doon ay sina Steve at Jared. Magaling sila, pero magtutulungan pa rin kami dito bilang team tulad ng dati. Malakay ang ambag ni Pete sa military at kasali rin si Marco. Epektibo kaming nantatrabaho bilang team. Matagal akong nasa telpyono nitong mga nakaraang araw, pero masaya kami sa kinalalagyan namin ngayon. Ginoong Vice Presidente, paano natin masasabing natutupad ng Iran ang layunin na pigilan silang magkaroon ng sanggatang nuclear kung may enriched uranium pa rin sila? Ano ang plano sa pagtanggal ng uranium? Ganito, isa sa mga pangunahing bagay sa negosasyon. Gusto naming hindi makagawa ang Iran ng sandatang nuklear. Malinaw na sinabi ng Pangulo na gusto namin ng nuclear fuel. Huli ang punto ay may ilang ginihingi ang Estados Unidos at may mga bagay itong gustong makuha. Meron ding mga bagay na maaaring makuha ng mga Iranian sa pamamagitan ng negosasyon. Habang mas marami silang binibigay, mas malaki rin ang makukuha nila sa negosasyon. Binanggit ng Pangulo ang pagluwag ng mga sanksyon. Pinag-uusapan din ang tungkol sa mga ekonomikong pakikipagsosyo at mga bagay na katulad dito. Hindi mangyayari ito maliban na lang kung mangako ng matibay ang mga Iranian na ititigil nila ang pagbuo ng sandatang nuclear. Hawak ng Pangulo ang lahat ng baraha. Malaki ang impluensya natin at marami tayong magagawa. Sa ngayon, maganda ang posisyon natin. Patuloy pa rin ang banta sa pagbura sa sibilisasyong Iranian sa mapa. Makatalungan bang isa panganib ang 70 milyong Iranian dahil sa ginawa ng kanilang mga lider? Ang pamunuan ang responsabali sa kalagayan ng bansa sa Iran. Malinaw na sinabi ng Pangulo ng Amerika na malaki ang impluensya ng Estados Unidos sa bansa, lalo na sa ekonomiya at militar. Tinitiyak niya ang seguridad at kapaki-pakinabang na kasunduan para sa mga Amerikano. Inihikayat ko ang mga Iranian na seryosong makipag-usap. May mga palatandaan na gagawin nila ito at ng pananakot. Sa totoo lang, maganda ang posisyon natin. Binuksan ang mga channel at may tigil putukan sa EFE. Kapag nilabag nila ang kasunduan, haharap sila sa mabigat na parusa. Ngunit ang pagbura sa kanila sa mapa ay iba sa pang-ekonomiya o militar na panggigipit. Bakit nakakatulong ang ganitong pananalita sa ganitong sitwasyon? Huling sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na kung hindi gagawin ng mga Iranian ang tama, haharap ang rehimen sa matinding kahihinatnan. Ayaw nating maghirap ang mga tao ng Iran, pero may impluensya ang Pangulo ng Estados Unidos na pwedeng gamitin. Kaya sa tingin ko, mahalaga na maging tapat na negosyador ang mga Iranian. Sige! Naging usap-usapan ng ex kamakailan dahil sa ulat ng Free Press na noong Enero dinala ng matataas na opisyal ng Pentagon kasama si Rich Colby, si Cardinal Pierre sa Pentagon. Sino ang dinala niya? Si Cardinal Christophe Pierre sa loob ng Pentagon. Sa kasamaang palad, hindi ko nakita ang ulat. Ayon sa Free Press, sinabi raw na malaki ang kapangyarihan ng militar ng Amerika, maaari nilang gawin ang gusto nila at dapat silang suportahan ng simbahan. Tama ba ang mensaheng ito? Ito ba ay isang bagay na ikaw, Hindi ko balak bastusin ang kardinal, pero hindi ko kilala si Cardinal Christophe Pierre. Embaixador na Santa Sede si Iowa. Sige, kilala ko na pala siya. Pasensya na, hindi ko lang naalala pangalan niya. Hindi ko pa nakita ang ulat na yan. Gusto kong kausapin si Cardinal Christophe Pierre at ang ating mga tao para maintindihan ang tunay na nangyari. Laging hindi maganda ang magbigay ng opinyon tungkol sa mga kwentong hindi pa kumpirmado, kaya hindi ko muna gagawin yung ngayon. Ginoong Kalihim, tungkol sa issue ng enriched uranium ng Iran, nakikita niyo po ba ang posibilidad na payagan ng gobyerno na ipagpatuloy ng Iran ang pagpayaman ng uranium para sa mga layuning nuklear na sibilyan? Ang sabi ng Pangulo, ayaw naming magkaroon ng kakayahan ng Iran na gumawa ng sandatang nuklear. Iginiit muli ng Pangulo na tutol siya sa pagpapayaman ng uranium ng Iran
para sa sandatang nuklear at dapat nilang isuko ang nuclear fuel. Ihilingin namin ito sa negosasyon at susuriin ang mga konsesyon ng Iran. Kung taos puso silang magsisikap na ibigay sa amin ang kailangan para sa matagumpay na negosasyon, para sa kaligtasan ng sambayanang Amerikano, marami rin nakataya sa kabilang panig. Kung hindi nila ibigay ang kailangan natin, lalala ang sitwasyon. Pero naniniwala akong magiging matalino ang mga Iranian at makikipagnegosasyon ng tapat. At ang iyong katuwang sa negosasyon sa Iran, alam ko na, parang natanong na ito ni Kevin. Pero sinasabi niya na hindi sila natitiwala sa Ziwa dahil alam mo, nag-tweet siya na 3 sa 10 punto sa ceasefire board ay natapos na. Walang tiwala kay Ziwa. Ano masasabi mo sa pag-tweet niya bago ang negosasyon? Kaya naisip kong interesante yon sa totoo lang dahil nakita ko ang tweet na yon ni Galibaf. Ilang minuto lang ang nakalipas at hayaan mong sabihin ko ang ilang bagay. Sinabi niya munang may ilang hindi pagkakasundo bago ang negosasyon. Sa tingin ko, ibig sabihin nito ay may maraming mga punto ng pagkakasundo dahil may umiikot na planong may 15 punto. Kung 3 issue lang ang inaalala niya, ibig sabihin may malaking pagkakasundo. Yan ang unang punto. Ikalawa, para sagutin ang bawat isa sa mga isyong ito at binasa ko ang lahat ng mabuti, hayaan ninyong sabihin ko ang mga sumusunod. Sa totoo lang, tinatanong ko kung gaano siya kagaling sa Ingles dahil may ilang sinabi siya na hindi tugma sa negosasyon namin. Tungkol sa 3 punto. Una, binanggit niya ang di umano'y pag-atake sa Iran na paglabag sa tigil putukan. Laging komplikado ang mga tigil putukan. 1 oras matapos ianunsyo ng Pangulo ang tigil putukan, nagpakawala ang Iran ng ilang misil. Sumagot agad ang Israel at mga bansang Arabo sa Gulpo. Ganyan ang tigil putukan. Walang tigil putukan na walang gulo. Malinaw naming sinabi na gusto naming itigil ang pambubomba. Gusto naming itigil ang ating mga kaalyado ang pambubomba at gusto rin naming gawin yon ng mga Iranian. Nakikita namin ang mga palatandaan na tama ang tinatahak ng mga pangyayari pero aabutin pa ito ng kaunting panahon. Ang pakalawang bagay na sinabi ni Gulibaf na muli kong nakita na nakakaintriga ay nang sinabi niya, tumanggi kaming isuko ang karapatan sa pagpapayaman. At naisip ko sa sarili ko, alam mo ba? May karapatan ng asawa ko na mag-skydiving pero hindi siya tumatalon mula sa eroplano dahil may kasunduan kami na hindi niya gagawin yon dahil ayokong tumalon ng asawa ko mula sa eroplano. Hindi namin ganong pinapansin ang sinasabi nilang karapatan nila. Ang mahalaga sa amin ay ang tunay nilang ginagawa. Sa palagay ko, malinaw ang sinabi ni Pangulong Biden tungkol sa isyu ng pagpapayaman at hindi nagbago ang ating posisyon. Ang pangatlong sinabi niya ay, tungkol ito sa Lebanon, tama ba? Sa tingin ko, simpleng hindi pagkakaintindihan ito. Pero ni kami o mga Israeli ay hindi nagsabing kasama ito sa tigil putukan. Wala, nagtatrabaho kami para maresolba ang mga isyong ito. Sa pinakaugat, nasa tamang direksyon tayo. Marami pa tayong kailangang gawin. Maraming kailangang tanggapin ng mga Iranian, pero malakas ang posisyon natin at gagamitin natin ito. Salamat sa lahat. Ingat sa pag-uwi, hindi pwede.